na rin, makikita na. At sasabihin nila, itong ID na ito, mawawala yan. Bigyan natin dito. Ang galing, di ba? Simpleng paraan. Hanggang, no? Sabi ng ibang mga tao, no? Kasi yung pitaka ko, nawawala. Pag nawala ang pitaka ko, kasama yung ID ko. Pag nawala yung ID ko, wala na akong history. Saka pwedeng nakawin. No? Papalagay nila ako sa kanang kamay. Sa akala nila, high-tech, pero wala silang kamalay-malay, ito ay sino? Balang araw sa tao. Amen. Hallelujah. Sino ito balang araw sa tao? Meron na pong malaking computer sa Europe na 3 palapad ang taas. 3 palapad ang taas at tinawag na The Beast. Na lahat ang tao nandoon na. Kaya mga anak ng Diyos, ano pa ba ang ating hinihintay kundi magpakasakdal na tayong lubos? Hindi niyo po ako mangisisi kung sa araw ng rapture na iwan kayo, huwag niyo na akong sisihin, hindi niyo ako titext doon. Gusto, naniniwala talaga ako sa iyo. Hindi niyo ako matitext doon, mga kapatid. Tumakbo ka na lang hanggat gusto mo. Mapagod ka, makaputol ka na agad ng ulo para di ka mahirapan. Diba ganun din eh. Isipin mo, takbo ka lang takbo. Unang taon, pangalawang taon, takbo ka lang takbo. Ang remedyo para ka makapunta sa Panginoon, mamatay ka eh. Kung ako na lang, no, naiwan ako sa rapture, bawa na lang. Hindi na ako takbo eh. Ganun din, magpapakapagod ako. Sa unang buwan pa lang, ipaputol ka na agad ng ulo. Advice ko lang sa may iwan, ha? Kung may iwan dito, ha? Advice ko na lang, ha? Para hindi ka na mahirapan, 3 taon ka, saan kakain? Sabi nga ng 16 article, mga kapatid, itong 16 article, ito pinopost ng Papa sa Kenya, Africa noong 1962. Nobody from now on will have access to all postal services without the number. Kailangan kasi may mga number na bawat tao eh. Nobody shall be employed in any factory or school unless they have the number. No students shall be registered in any school without the students or the parents having the number. Yung microchip sa kamay. Every soul that is not conformed to the social pact will not be able to buy or sell without the number. No one shall be able to buy or sell food, nor shall they be able to plant food without the number. Hindi ka pwedeng bumili, hindi ka pwedeng magbenta, hindi ka pwedeng magtanim, nung wala kang marka sa kamay. Paano ka bibili? Cashless society na nga eh. Wala nang perang iikot pa sa tindahan. Kung may pera ka, saan nga bibili? Puro computer na. Cashless society. Sa Europe po, marami ng bansa sa Europe na cashless society. Wala nang currency, wala nang pera umiikot. Puro card na lang sila doon. Totoo yan, mga kapatid. At yan ay i-implement sa buong mundo. Kaya nga, hindi ka na makakabili kung wala kang number. Dahil yung number mo, yun na ang pinaka-ano mo. Pabili nga, ano yun? Kailangan mo number. Kung may tindahan ka, kung wala kang number, hindi ka rin pwede magtinda. Siyempre, kung may iwan ka, magpapakapagod ka. Saan ka kasakay? Hindi ka pwede sumakay kung wala kang number. May number ka ba? Wala po. Hulihin yan. Walang number. Kasi pag wala kang number, ibig sabihin, laban ka sa kanila. Pabili po ng sardinas, may number ka ba? Wala po. Hulihin to. Magpapakapagod ka pa. 3 taon kalahati yan. Gutom. Pagod, uhaw. Tago sa mga bukid, sa mga yugid. Magpapakapagod pa, no? May maiiwan. Advice lang kung may maiiwan lang. Kung may maiiwan lang. Dito pa lang sa unang araw, maputol ka ng ulo. Di ba, maalaala to, mga kapatid, na maiiwan sa rapyon. Sabi ni Pastor, kasi magpapagod ako, paputol na ka ng ulo dito. Kasi, ayun na naman ang remedyo para ikaw ay makapasok sa millennium. Papatayin ka, mga kapatid, ng Antikristo. Takbo ka lang takbo. Ano bang pinagawa mo? Papapagod ka lang. Dahil pag nabuhay ka, lumagpas ka ng Great Revelation, hindi ka pasok sa millennium.
Hindi ka pasok sa Police Virgin. Oh, gawin mo lang dito. Sa unang araw pa lang, pag sabi ng Antikristo, worship me, I am God. Ay, hindi totoo yan. Pahuli ka na sa pulis. Ako po hindi naniniwala. O bakit ka nagkusa? Kasi ganun din po yun eh. Napapakapagod na ako ng 3 taon. Hanapin niyo pa ako saan. Takbo pa ako ng 3. Ay, di, para madali pa ang hirap. Kusa na lang po kami magbubuluntir. O, sige na. No, ganun na lang. Injection ka na ng pampamanhid. Ay, hindi rin makakabili. Yung anesthesia. Walang anesthesia, no? Ganun na lang. Mga anak ng Diyos, may iwan. Sa may iwan, mayroon lang ha. Kung meron lang, ito yung advice ko. Panoorin nyo na sa YouTube, may iwan siguro yan. Hindi mo sabi ni Pastor pag naiwan kami sa Great Revelation. O, mapapanood yan sa YouTube, nandun pa yan mga kapatid. At pala yung sabi ni Pastor, totoo na. So, mga anak ng Diyos, sabi dito, sa Article 6, no one shall be able to deposit or withdraw money without the number. Hanapin talaga yung number mo. At ang pasimula ng number nila, mga kapatid, 66. Tapos yung corresponding number para sa iyo. If anyone does not recognize or deny the article of this union, yung WCC, pag hindi mo ni-recognize ito, they shall be severely punished with death. At ang batas na ito na propose ng Papa sa Kenya, Africa, ay isinabatas na sa Amerika, mga kapatid. At si Bill Clinton pa ang pumirma nito. At si Bill Clinton ay Freemason 30 degree at umiikot sa buong mundo para i-implement ang New World Order. Nakuha di ba mga anak ng Diyos? Nagpupursige na sila na matapos na, ma-implement na ito. Kaya nga hindi na sila nag-elect pa ng Papa na bata. Ang inelect ng Papa ay yung matanda na. Bakit? Sapagkat naniniwala sila, yung huling Papa ang siyang gaganap na para maghari sa buong mundo. Kaya sila pumili ng matandang Papa para ito ay madali nang mamatay. Di ba yung Papa isa? Si Pope John Paul II, di ba matagal siya naging Papa? Bata pa lang siya kasi at namatay siya ay maedad na at matagal siya umupo bilang Papa. Pero ngayon, yung Pope Benedict ay hindi nila pinili bata, mas matanda. Bakit? Para mas madali lang umupo yung pinakakuling Papa nila. So mga kapatid, mga anak ng Diyos, ang panahon po natin ngayon ay napaka-ikli na lang. Meron pa akong gustong matuklasan sa 2012. Ano nga ba talaga ang plano nila sa 2012? Ano nga ba talaga ang plano nila? Kasi hindi lang po si Michael Jackson ang nagbisto nito. Marami po ang nagbisto na may plano talaga sila sa 2012. Ang iba, iniisip nila, implementation na ng New World Order. Si Michael Jackson, mga kapatid, bago siya namatay, gumawa siya ng isang video laban sa Freemason at Illuminati. Dahil gusto niya nang makalaya, gusto niya nang makawala sa kamay ng Illuminati at ng Freemason. Gumawa siya ng isang video na kung saan doon ang Illuminati at ang Freemason ay winasak niya. Doon na sa video siya nagtagumpay, hindi sa totoong buhay. Dahil sa totoong buhay, siya ay pinatay. Siya ay pinatay ng Illuminati. So mga kapatid, ating balikan ang Revelation chapter 13. Pinapasamba niya ang mga tao sa ikalawang hayop. Verse 14, at nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya'y pinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop na sinasabi sa mga nananahan sa lupa. Ito na, sabi ng Amerika. Dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng taba at nabuhay. So bago po tayo lubusan magtapos, mga kapatid, plinano ngayon ng Amerika yung tinatawag na
i-comment